Magandang araw mga boss, ang problema ni customer, hindi stable yung idle niya. At habang nasa biyahe siya at nag-on yung aircon, bigla daw bumabagsak yung minor. Pero bago ko simulan yung trabaho, i-change oil ko muna itong makina. At dahil sa naluwagan ko na itong drain plug, tanggalin ko na yan mga boss para mapatulo ko na itong lumang langis. Yun lang, kung makikita nyo itong langis niya, grabe naman itim yan, akala mo diesel. Kaya ang gagawin ko dyan, pagkaunti na lang yung langis na tumutulo dito sa makina, ibalik ko muna itong drain plug niya, ipakapit ko muna yan dito sa thread, tapos gagamit ako dyan ng box wrench sa number 14 para mahigpitan ko muna itong drain plug. Ayan mga boss, mahigpit na. Balik muna ako dito sa ibabaw ng makina. Dahil nga sa bago ko ilagay yung pang final na langis, ipa-flashing ko muna itong makina para malinisan. Ito nga, bago ko ilagay yung imbudo, may mga langis na tumigas na nasilip ako. Kaya salinan ko na yan ng gagamitin kong pang flashing mga boss. Kahit man lang 2 litro, pwede na yan. Para kahit papano, pag drain ko mamaya, mas malinis na siya pag nagsalin ako ng pang pinal na langis. Pa-start ko na itong makina. Okay, start. Start the car. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. Bali ang ibig kong sabihin, hayaan nyo lang siyang naka-start or naka-idle itong makina hanggang sa makonsume nyo yung 5 minutes nga na pagpa-flashing na ginagawa nyo. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung tumigas na langis dito sa bukana nitong makina niya. Putik na yung loob eh, oh. Dito sa ginagawa ko mga boss, pinapakita ko lang naman yan kay customer para alam niya. Actually mga boss, tinanong ko naman si customer kung nakakarinig ba siya ng ingay dito sa makina, lalo na pag tumagal na siya sa biyahe. Hindi naman daw. Tapos yung lampara dito sa dashboard kung umiilaw ba, hindi rin naman daw. Kaya dito muna ako sa pag-change oil ng makina niya. At dahil sa naka 5 minutes na ako, pwede ko nang pa-switch off itong makina. Okay, switch off mo na makina. At dahil sa na-switch off na itong makina, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko na yung langis na ginamit kong pang flashing. Gagamit ako dyan ng box wrench sa number 14. Luluwagan ko itong drain plug niya. Ayan mga boss, pag maluwag na yan, pwede nyo ng kamay niyan para mas mabilis nyo ang matanggal itong drain plug. Kung makikita nyo itong ginamit kong pang flashing na langis na tumutulo, maitim agad siya. Kaya malaking bagay talaga yung nagpa-flashing din kayo kapag nag-change oil. Pero kung ayaw mo naman mag-flashing, pwede naman. Ito namang video ay para dun lang sa mga gustong mag-flashing. Every time na mag-change oil sila. Punta na ako dito sa lumang filter, gumamit ako dyan ng oil filter wrench. Luluwagan nyo lang naman yung pakaliwa. Pag maluwag na, kamayin nyo na. At dahil mainit, medyo patuluin nyo lang muna yung langis. Pag medyo malamig na itong filter, o pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin yan. Ganun lang naman yan mga bossing, basic lang eh. At dahil sa may blower ako, binugahan ko ng hangin itong lagayan ng engine cap niya. Para yung langis na hindi na kayang tumulo pa, may itulak nitong panghangin ko. Alam niyo mga boss, yung ginagamit kong blower, hindi naman siya ganun kalakas. Mag-isip naman kayo minsan. Iba rin syempre yung galing sa compressor, malakas talaga yun. Pero itong blower ko, di baterya lang yan. Yung iba naman pag nag-comment, naku makakasira daw ng oil seal, may lalabas daw na tubig, kung ano-ano na. Naku po, hindi naman ganun. Pakipindot nga yung hangin. Pakipatay nga. Tapos gamit kayo ng basahan, punasan nyo itong base na pagkakabitan nyo ng bagong oil filter. At yung bagong oil filter naman mga boss, dapat yung o-ring yan, pinahiran nyo ng langis. Para pag hinigpitan nyo nga itong bagong oil filter, hindi mapilipit yung o-ring yan na pwede ngang panggalingan ng leak ng langis kapag napilipit yun. At sa paghigpit naman itong bagong oil filter, pwede nyong kamayin yan. Kaya lang medyo masakit yung kamay ko mga boss, kaya gumamit ako dyan ng oil filter wrench para mahigpitan ko siya. Siyempre naman sa paghigpit na gagawin nyo dito sa bagong oil filter, dapat yung tamang higpit lang, wag naman sobra-sobra sa higpit. O dito naman tayo sa oil pan, kung nakita nyo pinunasan ko yan, tsaka ako ngayon inilagay na itong drain plug, ipinakapit ko na yun sa thread nya. Pag okay na, gamit ako ngayon ng box wrench sa number 14, tsaka ako ngayon pinanal yung higpit. O di ba? Basic. At dahil sa wala naman na akong nakalimutang higpitan, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina para masalinan ko na yan ng bagong langis. Ito nga pala yung ginamit kong panghangin mga boss, oh. Maliit lang yan. Tingnan nyo blower, oh, di ba? Maliit lang, di baterya lang yan eh. Surfly yung brand yan, nabili ko lang naman yung si Shopee. Hindi rin may nag-comment, matatanggal daw niyan yung oil seal dito sa loob ng makina. Grabe naman.
Tapos pwede rin magbuga ng tubig yan na pwedeng ikasira ng makina. Sobra naman, 5 minutes ko lang yan hahanginan. Maniwala pa ako kung galing sa compressor yung hangin. Magsali na nga ako ng langis mga bossing. May nakaredy si customer na 4 na litrong langis. Pero hindi ko naman isasalin lahat yan. May matitira dyan na kaunti. Siyempre napaka-importante na para sigurado kayo sa sukat ng langis nyo dito sa makina, gumamit kayo ng dipstick. At ito na yung pang-4 na litro mga bossing, pero kalahating litro lang muna yung isasalin ko dyan. Pag okay na, tanggalin ko na itong embudo, tapos ilagay ko na itong engine cap nya. Tsaka ako ngayon pa start na itong makina. Start mo. I-position ko muna itong camera mga boss dito sa air filter housing. Lagay ko muna yung bagong filter pala. Kaya lang dahil nga sa gagawin ko nga pala itong throttle body, hindi ko muna ilalagay yung bagong air filter. Pa-start ko muna itong makina. Ang problema kasi nito mga boss, ayon kay customer, hindi stable itong idle niya. Tapos pag nag-aircon, bigla daw bumabagsak yung minor. Ay, aircon mo nga. Aircon mo nga. May mga time siya, biglang bumabagsak yung minor. Sige, patayin mo. Sige, tingnan ko rito. Natatakot kasi si customer na pag bumaba daw yung minor niya, iniisip niya na bigla daw mamatay itong makina. Takot, baka bigyan ito muli yung pagkamatay. Bumababa ng 500, malampas. Ganon. Tanggalin ko nga muna itong negative terminal ng battery. Pag nag-aircon ka, biglang babagsak. Hindi naman agad. Pag pumapalo lang siya, Anong pumapalo? pumapalo yung aircon, parang pag-restart, bumababa siya, instant. Diba dapat tataas? Oo. Parang hindi gumagana yung idle up ng aircon. Narinig nyo naman siguro yung reklamo ni customer mga bossing, na kapag nag-on na daw yung aircon niya, imbis na umangat yung minor, bumabagsak pa raw ito. Kaya ang nangyayari, natatakot siya dahil nga sa parang mamamatay daw itong makina. At ang nasa isip niya, na kapag namatay itong makina, baka daw hindi na umistart. Di wow, advance mag-isip si customer. Ayan mga boss, nabunod ko na itong socket wire ng mass airflow sensor. Tapos ito namang vacuum hose na nakaharang dito sa ibabaw ng inlet hose. Ilihis nyo lang yan para matanggal nyo itong inlet hose kasama itong cover ng air filter nyo. Ayan mga boss, natanggal ko na. Punta na ngayon ako dito sa housing ng air filter. Kung makikita nyo, ang dumi. Kaya hahanginan ko muna yan bago ko simulan yung trabaho. Importante kasi mga boss, malinis dapat yan para pag nilagay nyo na yung bagong air filter, hindi agad kakapit sa bagong air filter nyo yung mga dumi na yan. Pag okay na, unahin ko munang tanggalin itong connector dito sa throttle body. Ayan mga boss, yung hinugot ko na socket wire. Ito na yung parte na kinakabahan ako sa pagluwag nitong mga nut dito sa throttle body dahil nga sa sobrang higpit yan mga bossing. Kaya pag naka-encounter kayo ng ganito kahigpit na mga nut dito sa throttle body, pinaka-the best gamitin nyo agad yan yung 6 can na socket wrench para hindi mabilog itong mga nut. At hanggat maaari, mas the best na bago nyo luwagan yan, lalo na't ganyang kahigpit, gamitan nyo muna siya ng penetrating oil. Isprayan nyo muna, ibig kong sabihin, malaking tulong yon para mas mabilis yung maluwagan itong mga nut. Lalo na kung kinalawang na itong nut or kinapitan na siya ng corrosion. Mas the best bago nyo luwagan yan, isprayan nyo muna ng penetrating oil. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung isang bolt dito sa throttle body. At dito naman sa holder ng upper radiator hose, meron ka dyan tatanggalin na 2 bolt na number 10. At dahil sa nakakonek itong holder ng upper radiator hose mo dito sa throttle body, meron ka rin dyan tatanggalin na 2 nut na number 10. Pag natanggal mo na yung 2 nut, pwede mo na ngayon tanggalin itong holder niya. Ayan mga boss, natanggal ko na. Dito na naman ako sa sobrang higpit na mga nut na nakalagay nga dito sa ibabaw ng throttle body. Kaya kung makikita nyo, ayan, dinadahan-dahan ko yan. Pwede kasing mangyari mga boss kapag biniglaan nyo yung pagluwag dito sa nut, mabibilog lang yan. Kaya napaka-importante pag ganyang kahigpit, papakiramdaman nyo tapos dahan-dahan nyo siya ngayon luluwagan. Bakit ko ba sinasabi pa yan? Kasi minsan may nagtanong sa akin, sabi niya hindi niya raw maluwagan yung nut dito sa throttle body. Sabi ko dahan-dahanin mo lang sa pagluwag. Kahit daw dahan-dahan hindi niya magawa, in-spray niya na daw ng penetrating oil, ayaw pa rin. Pero nung dinala sa akin, naluwagan ko naman. At ganyan lang din naman yung procedure na pagluwag ko sa mga nut.
Punta naman ako dito sa dalawang coolant hose ng throttle body. Gamit yung plier, tanggalin mo sa pagkakaipit ng clamp itong bawat coolant hose dito sa throttle body. Tsaka mo ngayon i-disconnect na yan. Pag okay na, pwede nyo na ngayon tuluyan tanggalin yung mga nut na niluwagan nyo dito sa ibabaw ng throttle body. FYI lang mga bossing, bali 4 na tornilyo pa rin yung nakalagay dito sa ibabaw ng throttle body. 3 nut at 1 bolt. Pag natanggal nyo yun, pwede nyo na ngayon i-disconnect itong buong throttle body nyo. Ayan iangat nyo lang siya. Kung makikita nyo mga boss, malinis siya, di ba? Pero yung carbon niyan, nandyan sa gilid ng plate niya na tumigas na. Singaw to. Kita ayan Singaw. Grabe ang kapal ng dumi na nakakapit. Tanggalin ko nga itong gasket niya. Importante kasi mga bossing, malinisan din yan bago ibalik. Pero dito ako nagtataka ang tigas naman itong dumi na kumapit dito sa throttle body niya. Ayan Kaya nga kung makikita nyo, ginamitan ko na yan ng liha. Kailangan kasi pag ibinalik ko yan, maganda yung pagkakalapat itong throttle body sa gasket para sigurado ako na wala siyang singaw. Possible kasi may kaunting singaw to dito sa gasket niya Kaya yung idle nito pabago-bago. Medyo natagalan nga ako sa pagliha dyan mga boss dahil nga sa itong kumapit na dumi. Masyadong matigas. Actually, una ko nang inisprayan yan ng throttle body cleaner kaya lang matigas talaga itong kumapit na dumi dito sa throttle body kaya niliha ko na. At kung makikita nyo, natanggal na rin yung kumapit na dumi dyan. Kuminis na rin siya, kaya pwede ko na ngayon linisan yan ng gasolina. Gasolina lang muna yung unang gagamitin kong panglinis dyan mga bossing dahil nga sa itong throttle body, masyadong marumi itong pinaka-body niya, nakinapitan pa yan ng maraming corrosion, yung bang tuldok-tuldok na kulay puti. Kung gagamitan ko agad ito ng throttle body cleaner, i-sprayan ko siya agad. Ako, mauubos yun. Hindi malilinis ng maigi itong throttle body ni customer. Yung carbon pa naman na nakabara dito sa throttle plate niya, matigas na. Kaya, mas the best, babarang ko muna ng gasolina yan. Para pag in-sprayan ko ng throttle body cleaner, mas madali siyang mawas out. Pag ganito kasing may problema mga boss, mas maselan akong gumawa para sigurado na dapat pag nailagay ko na itong throttle body, okay na yung problema ni customer. Wala nang problema sa minor. Kaya para malaman nyo kung naging okay itong sasakyan, pakiabangan na lang sa last part. Mahaba pa kasi itong video mga boss. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat ulit.